Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen Maria at ang ama ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng halimbawa ni San Jose. Kahit na napakatahimik niya, wala siyang sinabi, wala tayong maririnig na salita na kanyang binigkas sa Ebanghelyo, sa mabuting balita. Pero napakatapat niyang nakinig sa kagustuhan ng Diyos. Naging tapat siya sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kahit na wala siyang sinabi, napakarami niyang ginawa para ingatan, alagaan, at mahalin ang mag-ina, si Maria at si Jesus. Hingin natin ang kanyang panalangin, ang kanyang patnubay, kahit na sa katahimikan, naway mas ilapit pa tayo sa Diyos para tayo din ay makasunod sa kagustuhan ng Diyos at itong maging daan ng pagpapala din ng ating buhay. Habang inaalala natin itong banal na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, alalahanin din natin ang ating mga sarasariling mga padre de pamilya. Pagdasal natin sila dito sa banal na misa, naway maging kamukha nila si San Jose sa kanyang pamumuhay, katapatan, kabanalan. Kung ang ating mga padre de pamilya ay pumanaw na, ipagdasal natin ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Para tayo po ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, magpakumbaba muna tayo, hilingin muna natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan, nung ito ay iyong simulan, ay lubusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan. Pakundangan sa kanyaring panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pag-ibig mo poon, na di nagmamaliw. Ang sa tuwit winay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Sabi mo, O poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailan may hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi, mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha
sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Gayon ang sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo, kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang puong mahal sa angkin niyang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng puong banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi niya sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May kasabihan po, happy wife, happy life. Naniniwala po ba kayo doon? Marami ang mga mister na tatango dito. At maraming mga misis ang sasang-ayon dito. Amen? Kung gusto mo daw ang isang masayang buhay, pasayahin mo si misis. Pero kung gusto mong isang magulong buhay, galitin mo si misis. Amen? Mabuti naman po kung masaya ang asawang babae. Pero ang tanong ko, ang mister, kumusta naman siya? Ang mga asawa niyong lalaki, masaya rin ba sila? Aminin niyo po, minsan, kayong mga babae, ha? Napaka-selfish niyo. Paumanhin po, ha? True talk lang. Yung mga ibang misis dyan, gusto nila, sila lang masaya. Yung mga ibang asawang babae dyan, gusto nila, sila lang ang maligaya. Nagagalit sila pag nakikita nilang masaya ang mga mister nila. Hindi po ba? Aminin. Yan ang kasalanan nyo. Yan ang pagkukulang nyo. Alam ko po yan kasi ang dami pong nagsusumbong sa akin na mga mister. Ano po ang sinasabi? Father,
Nakikita lang ako ng asawa ko na nagse-cellphone, nanonood ng TikTok, nagge-games. Agad nagsasabi-sabi na ang misis ko. Father, ayaw akong nakikita ng misis ko na natutulog, nakahiga, nagpapahinga. Napakatamad ko daw. Father, kapag nakikita ko ng misis ko, wala akong ginagawa sa bahay. Kung ano-anong pinapagawa niya. Kung minsan, day off ko, yun na lang talagang araw ng pahinga ko. Pinapagawa pang kubeta, pinapapalit yung mga ilaw, pinapapintura ang dingding, nagpapasama na mag-grocery. Minsan po, di ba, yung mga ibang misis, ang tingin nila sa mga mister nila, hindi asawa. Meron po mga ibang misis, ginagawang helper, boy, ang kanila mga mister. Hindi po ba? Aminin, mga misis, just a gentle reminder. Hindi lang naman po kayo ang may karapatang maging masaya. Amen? Alam ko po, minsan may galit kayo sa inyong mga mister. Kaya pinapahirapan nyo sila, kaya pinapagod nyo sila kasi gusto nyong maghiganti sa kanila. Amen? Mga misis, kung may galit kayo at may sakit ng loob sa inyong mga asawa, huwag po kayong maghiganti sa kanila. Kausapin nyo sila. Mag-upuan kayo. Buksan nyo ang inyong isip, ang inyong puso, ang inyong kalooban sa bawat isa. Huwag nyong dadaanin sa pagbubugnot. Huwag nyong dadaanin sa inyong kasungitan. Huwag nyong dadaanin sa inyong silent treatment sa kanila. Mag-usap kayo kung meron kayong problema. Amen? Totoo po, a happy wife, a happy life. Pero dagdagan po natin ha. Ito pong paalaala ko sa inyo. A happy husband, a healthy home. Ulitin ko po, a happy husband means a healthy home. Kapag masaya ang mister, malusog ang pamilya. Amen? Kung man nagkamali ang asawa niyo, tulungan niyo silang tumino. Kung hindi na alam ng inyong mga asawa yung mali na kanilang ginagawa, kausapin niyo sila. Dahil hanggat masama ang ugali ng asawa, hanggat mali ang kanyang mga pinipili, magiging masama at mali ang kalagayan ng kanyang pamilya. Amen? May katotohanan po yan. Nakita po nila sa pag-aaral, may masamang epekto sa mga bata kapag ang tatay, ang padre de pamilya, ay may problema. Studies have shown this, that families with absentee fathers will have children most likely to be depressed. Children will have disruptive behavior. And these children are likely to lie. Bakit meron mga bata na palaging malungkot? Meron mga bata napakasama ng ugali, nang bubuli ng ibang bata. Meron mga ibang bata may antisocial behavior, tahimik o kaya naman po nagsisinungaling. Nag-uumpisa po yan sa kanilang karanasan sa tahanan. Most likely, they have an absentee father. Most likely, their fathers are not model fathers. Amen? Nakita din po nila sa pag-aaral yan. Karamihan sa mga nakakulong, may problema po sa kanilang mga ama. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang susi para maging masaya, malusog ang inyong pamilya, nakasalalay sa inyong mga ama. Ang pundasyon ng inyong mga kabahayan, ng inyong pamilya, ay ang inyong mga tatay, ang inyong mga mister. Kaya nga, ang tawag natin sa kanila ay haligi ng tahanan. Pag nasira ang haligi, ang pundasyon, babagsak ang pamilya, ang inyong tahanan. Amen? Remember that. A happy husband equals a healthy home. Totoo po na ang pamilya ni Jesus ay banal dahil sila'y sumusunod sa Diyos. Banal ang pamilya ni Jesus dahil nasa pamilya nila ang Diyos. Pero may katotohanan din po ito na banal ang pamilya ni Jesus
dahil sa pangunguna, sa pangangalaga, at sa halimbawa ni San Jose, ang padre de pamilya ni Jesus. Kung sino ang ama, siya din ang pamilya. Hindi nalalayo ang ugali ng pamilya sa ugali ng ama. Di po ba? Tandaan niyo po, nilarawan sa Biblia, narinig po natin kanina sa nabasang ebanghelyo. Sino si San Jose? Isa daw siyang taong matuwid. He was a righteous man. And to be a righteous person for the Jews during that time means they are following the 613 laws from the Torah, from the tradition. Sipin niyo po yun. Alam niya, nasa isip niya, nasa puso niya, sinusundan niya lahat ng utos ng Diyos. Yan ang taong matuwid. Yan si San Jose. Banal ang pamilya ni Jesus kasi banal ang kanilang ama, si San Jose. Kaya napakabigat po ng papel ng isang ama. Di po ba? Nakasalalay ang tagumpay o kabiguan ng kanyang pamilya sa kanya. Kaya kung gusto niyo po na umasenso, maging maligaya ang inyong mga pamilya, mga kapatid, kailangan po natin alagaan din at suportahan ang ating mga ama. Amen? Kung sasaktan niyo po ang inyong mga tatay, ang inyong mga asawang lalaki, ang inyong buong pamilya ang nasasaktan. Amen? Hindi po aayos ang inyong pamilya kung inaaway niyo ang inyong mga ama. Kung nagkamali sila, unawain niyo sila, patawarin niyo sila. A hurt father means a hurt family. Ang tanong, paano ba natin mamahalin ang ating mga tatay, ang ating mga padre de pamilya? Do you really take care of your fathers? Dalawang bagay po ang pwede nating gawin para maalagaan natin at para mapasalamatan natin ang ating mga ama. Una, mga kapatid, respetuhin nyo naman sana sila. Galangin nyo sila. Aminin natin, madalas ito pong nawawala sa atin. Kung kausapin ng mga iba sa inyo, kanilang mga tatay, kanilang mga mister, parang wala silang kwenta. Kayo po mga misis, pakiusap lang po. Galangin nyo naman ang iyong mga mister. Huwag nyo silang ipapahiya. Sana sumunod po kayo dito sa halimbawa sa ugali ni San Jose. Sabi niya, ayaw niyang mapahiya si Maria. Kayo pong mga babae, huwag niyo pong ipapahiya ang mga lalaki, ang mga mister niyo, ang mga padre de pamilya niyo. Galangin niyo po ang inyong mga mister. Hindi lang sa loob ng kwarto, pero lalong-lalo na sa harap ng pamilya niya, sa harap ng mga kaibigan niya, at sa harap ng inyong mga anak. Pag nakikita po ng mga anak niyo kung paano niyo pinapahiya ang inyong mga mister, natututunan nila yan. Sumusunod sila sa inyo. Ginagaya kayo. Di po ba? Kahit na nagkasala ang mister, kahit na meron sa mga pagkukulang, hindi po sapat na dahilan yan para ipahiya nyo sila. Mga kapatid, kung nga ang Diyos marunong magpatawad, sana tayong mga tao, kayo po mga misis, kayo po mga anak, perpekto ba kayo? Hindi. Kung nagkamali ang inyong mga ama, sana patawarin nyo din sila kamukha ng pagpapatawad ng Diyos. Amen? Isang nakakaliit sa pagkatao ng isang lalaki ay kapag ang mismong pamilya niya ay wala ng respeto at paggalang sa kanya. Di po ba? Being a father does not make you perfect. I know you expect perfection from your fathers. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, may kahinaan pa rin ang inyong mga ama. Paniwalaan niyo, sa gitna na kanilang mga pagkukulang, nandun pa rin sa puso nila ang pagnanais, ang pagnanasa, magpakabuti, ibigay ang the best para sa inyo. Mga kapatid, ama nyo sila, kahit na magkamali sila, hindi naman nabubura ang pagkatatay nila sa inyo. Amen? Galangin nyo pa rin sila. Gusto nyo pong ngumiti, gusto nyo pong magkagana ang inyong mga ama, ipakita nyo po
sa inyong pagmamahal sa pamamagitan ng paggalang niyo sa kanila. Hindi titino ang isang mister kung palagi mo siyang binababa sa iyong pagmumura, sa iyong paninigaw. Hindi po maghihilom ang problema ng puso niya, ng kanyang ugali, kung pinapahiya mo siya. Pagpatuloy niyo pong mahalin, galangin ang inyong mga tatay, ang inyong mga ama. It's one way to love them. It's one way to show our gratitude to them. Pero pangalawa po, kung gusto niyo pong sumaya ang inyong mga ama, magpakabuti kayo, magpakabanal kayo. Abutin niyo ang inyong mga pangarap. Kung hindi sila naging mabuti kayo, magpakabuti kayo. Wala naman pong hinihingi na marami ang ating mga ama sa atin. Di po ba? Masaya na sila kung nakikita nila ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga anak ay umasenso, gumanda ang kanilang buhay. Nothing can give a father more joy than to see their children achieve their dreams. Amen? And if you want to thank your fathers, you want to show your gratitude to them, despite of their imperfection, please try to be better today than yesterday. Alam ko po, mga kapatid, minsan nasasaktan po tayo ng ating mga ama. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, ang mga ama niyo, ang mga asawa niyo, napapagod din sila. Naguguluhan sila. Natatakot sila. Baka yan ang dahilan bakit nagkamali sila. Kahit naman po si San Jose, hindi po ba? Dumaan din sa panahon ng kahinaan. Narinig natin sa Ebanghelyo, binalak niya, nahiwalayan niya si Maria ng tahimik kasi nalaman niya na meron ng laman sa tiyan niya. Pero ito po ang mabuting balita, mga kapatid. Sa gitna ng karupukan nitong ama, ang Diyos Ama ang nagbigay ng kaliwanagan sa kanyang kaisipan. Trust in God the Father that as He has enlightened the mind of Saint Joseph, God the Father continues to give wisdom and strength to all fathers, most especially in their time of weakness and desperation. Pero habang ang Diyos Ama, ginagabayan niya ang ating mga tatay, mga kapatid, sana po tulungan din po natin sila. Huwag niyo pong kalimutan, galangin niyo sila, pakita niyo na hindi na sayang ang kanilang pag-aalaga, ang kanilang pagmamahal sa inyo. Mga kapatid, sa banal na misang ito, habang pinapasalamatan po natin si San Jose sa kanyang tahimik na pagdarasal at pag-aalaga sa ating lahat, ipagdasal din po natin ang ating mga ama. Dahil tandaan niyo po that a happy husband means a healthy family. Sabihin natin, San Jose, panalangin mo kami, panalangin mo din ang aming mga padre de pamilya. Gabayan mo sila para maging tunay silang halimbawa sa kanilang mga pamilya para ang bawat pamilya ay magkaisa sa pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay mapuno ang mga pamilya ng umaapaw na grasya. San Jose, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, alay natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin kasama si San Jose na isang lalaking marangal na may dakilang pananampalataya. Ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatutuo sa salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sa iyong kagandang loob at sa pamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinihingi, dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang na mahal na Birhen Maria ay siya rin namang maganap sa aming paghahain. Naloobin mong magawa namin na may malinis na puso sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang kapistahan ni San Jose. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birhen Mahal, si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, sinilang ni Maria ang anak mong minamahal. At para sa kanila si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aming magtitipon at pananalangin, O aming kapal na San Jose. Aming kahilingan, aming kabayan, araw-araw panlubayan. San Jose, pagkain mo kami kay Jesucristo, sa buhay na walang hanggan. Aming mga Panginoon, sambayanan, yakapin mo. Panalangin, San Jose. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabangan sa banal na pagkain ang iyong hapag ay lingapin mo lagi at panatilihin mong tumanggap
ng iyong kaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Remember, my dear friends, that a happy husband means a healthy home. Hindi po aayos ang inyong pamilya kung sinasaktan niyo ang inyong mga ama. Remember, a flower, a plant will not grow if you keep on pouring acid to it. Ano ang asido na minsan binibigay natin sa bawat isa? Di ba ang galit? Opo, alam ko meron kayong mga expectation sa inyong mga ama. Pero sana wag niyong makalimutan, tao lang sila. Believe in your heart that despite of their imperfections, they are trying their best. Para po mas bumuti ang kanilang isip, para po maging mas masaya sila. Dalawang bagay, sana galangin niyo sila. Kung hindi sila naging mabuti, pangalawa, kayo magpakabuti. Be better today than yesterday. Kaya nga po mga kapatid, para sa ating assignment, treat nyo naman ang inyong mga tatay. Kayo po mga misis, i-date nyo naman ang inyong mga mister. Kailangan din po nila yan. Bigyan nyo naman po sila ng konting tuwa, ng konting saya. Remember, a happy husband, a healthy home. At pagdasal niyo po sila kay San Jose. Kung pong wala na ang inyong mga ama, ang inyong mga asawa, please pray for them. Kahit na wala ang ating mga ama sa ating mga kabahayan, tandaan nyo, meron tayong Diyos Ama na palaging gumagabay sa atin. Nandyan si San Jose, ang ama ng ating Panginoong Jesucristo, palaging nagdadasal para sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At basbasan kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.